What's up mga guys? Panibagong hamon na naman to sa aking pagkalalaki guys. Panibagong hamon na naman to guys sa aking pagiging ama. Dahil sa buong buhay ko guys, ngayon lang ako nakagawa ng ganito. Ang tawag pala ng ginagawa ko guys, diorama. Yun na yung tawag nito guys. Kayo nang bahala guys kung anong ibig sabihin ng diorama. Share nyo na lang kung gusto nyo. Project ito ng aking anak guys. Ang gusto ng teacher niya, gawa sa clay yung magiging materialis na gagawin. Pero hinaluan ko ng pintura guys. Bumili kami ng watercolor para madagdagan naman yung view niya. Dahil kung puro clay lang yung gagawin natin, boring yung magiging resulta. Ayun guys, tapos na yung ginawa kong ilog. Naglagay na kami ng bato-bato dyan sa tabi ng ilog. Tinulungan ako ng anak ko. Dahil kung hindi ako tutulungan, hindi ko ito tatapusin. Bahala na siya. Joke lang guys. So, nagpanggap kami ngayon ng artist kami ngayon guys. Piling artist kami nito. Bali, ang gusto ng anak ko, maglagay daw kami ng ilog, maglagay kami ng lawa, tapos merong vulkan, merong chocolate hills. Ayun ang gusto niya guys, kaya napag-isip-isip ako guys, paano ko kaya gagawin to. Bahala na guys, kung ano-anong maisipan ko, sinubukan kong gumawa ng chocolate hills, bundok, yan, dinikit-dikit ko na guys. Napaisip ako guys kung mas maganda siguro na lagyan namin ng mga animals. Nilagyan namin ng mga animals guys. Bumili yung asawa ko dun sa palengke. Meron ng mga laruan doon na maliliit na animals kagaya ng unggoy, kalabaw, mga ganong laruan guys. Makikita sa palengke. 'Yun ang nilagay namin. Naglagay na rin kami ng palaka, ahas, saka giraffe para magiging okay naman yung gawa naman guys. Kumbaga may pagka realistic naman kung tatawagin. Ngayon, nilagyan ko na siya ng waterfalls, talon daw yung Tagalog niyan. Hindi ko kabisado yan guys dahil hindi naman talaga ako pure Tagalog. Kahit nasa libro yan, siyempre guys hindi natin araw-araw na narinig yung ganyang pangalan. Makalimutan talaga natin. Yan guys, naglagay na rin ako ng background na gubat, tapos nilagyan ko ng kalawakan doon sa taas. Ngayon, dinikit ko na yung mga hayop na ilalagay ko dyan guys. Tinulungan ako ng anak ko kung saan ko ipisto yung mga hayop. Ang gamit ko pala nito guys, para mapadikit ko yung nilalagay ko dyan, gumamit ako ng glue gun. Dinikit ko dun sa illustration board na may katabi ng mga bundok. Medyo mahirap din itong ginawa namin guys dahil biglaan ito. Hindi naman talaga wala sa isip tong ganitong bagay guys. Dahil project nga ng anak ko, mapipilitan ka talaga na gagawin ito. Siyempre, dahil sa anak mo yan, gagawin mo ang lahat para medyo maganda naman tingnan guys, kahit hindi naman talaga maganda. Ayan guys, nag-feeling visor yung anak ko. Tinuturo niya kung saan daw maganda ilagay yung mga hayop. Siyempre ako yung gumagawa, sinusunod ko naman siya para hindi siya magtampo sa akin. Dahil kami nga yung gumagawa, yung suggestion niya, susundin ko rin para wala ring magiging away guys. Kailangan kong doblehin yung pagka-glow niya guys dahil pag matuyo na yung glow, mabilis na lang ito matanggal. Pangit naman kung pagdating niya sa school saka nagtanggalan yung mga kinabit namin. Kailangan doblehin yung pagkadikit guys. Ngayon guys, natapos na kami. Kailangan lang patuyuin, tapos double check namin kung meron pa bang hindi na dikitan. Maganda yung double check natin guys kasi pagdating sa paaralan, katulad dati nagtanggalan yung project niya, umiiyak siya
dahil hindi na submit yung project niya doon sa teacher niya dahil nagkalasan yung pagkadikit. Yun guys, ginupit ko na yung styro na nakatambak do sa bahay. Yun yung gagawin kong patungan ng aking ginawa. Dahil illustration board lang, kailangan talagang may sandalan yon. So, naisip ko guys na yung styro na hindi naman nagagamit, yun ang gagawin naming patungan. Yun guys, bumagay dun sa ginawa namin. Ididikit ko na lang din dun sa styro. Tapos, lagyan ko na lang ng tape para maging matibay talaga yung pagkadikit niya sa styro guys. Na naisip ko na lagyan ko ng barbecue stick yung board, tapos tutusok ko dun sa styro, saka ko lagyan ng glue yung dulo ng stick para titibay siya, hindi siya gagalaw-galaw. Nakakatuwa din na gagawa ako ng ganitong bagay guys, dahil nung ako yung estudyante, hindi naman ako nakagawa ng ganito. Kung kailan ako nagiging tatay, saka ako nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng ganito. Kung sa probinsya pa ito, hindi naman papagawa ng teacher ko to dahil medyo magastos din to guys. Magastos din tong ganitong proyekto. Hindi rin basta-bastang magawa to kung hindi kumpleto yung gamit mo. Medyo may kulang pa nga to guys, ang dami pang kulang. Pero pwede na yan. Ngayon guys, tapos na yung ginawa namin. Binalutan na lang namin ng plastic cover. Kinubira namin ng plastic cover para hindi basta-basta magalaw. Yan guys. Para medyo kaaya-aya naman tignan guys. Pagdating doon sa school at makita ng teacher ng anak ko, ganyan ang gawa niya. Gawa namin pala. Yan guys. Kailangang pagandahin din yung gawa natin guys. Dahil gusto ko rin na maganda yung grades ng anak ko. Yan guys, kahit hindi naman kagandahan, pero pwede na yan. Sana nagustuhan nyo guys yung video kong ito. Salamat guys sa panonood.